Abay, alamin natin kay Congressman Egay Erice ng Caloocan. Abay, alamin nga natin kung bakit niya kukwestiyonin sa Supreme Court ang pinirmahang national budget kahapon ng Pangulo. Congressman Egay, magandang umaga po sa inyo. Congressman. Lakay, good morning. Yes, sir. Ayan. Abay, bakit nyo, ano ba ang nakita ninyo? May mga illegal ba, unconstitutional sa pinirmahang budget? Bakit nyo kukwestiyonin sa Supreme Court? Alam mo, yung 2026 national budget, kumpara sa napakakurap na 2023, 2024 at 2025 GAA ay mas maayos. Yan ay sa dahilan na may mas malakas tayong minority both in the House at in the Senate. Nabantayan talagang mabuti. At dahil dito na nga sa kontrobersiya ng flood control, ay talagang nabantayan ng mga mamamayan. Pero ang tigas talaga ng ulo. Inilagyan pa rin ng unprogrammed appropriations, di ba? At di ka ba kontento doon, Congressman? Binito lang nga para talaga matuldukan to, questionin na natin sa court yung constitutionality. Nako, kung Egay, putol-putol ang Nawala. Ayan. Ayan. Ayan, go. Ayan, napindot mo yata yung mute eh. Ayan, okay. Yung questionin natin, yung constitutionality. Yung constitutionality ng unprogrammed appropriation, yun yung ating idudulog sa Korte Suprema. Alam mo, nung 2024 at 2025, yan yung pinagmulan ng napakalaking korupsyon. Alam mo, dapat yung nung 2024 at 2025 may 399 billion na dapat sana ay equity ng national government sa mga flagship programs. Dapat yan nasa program funds. Ang ginawa ng Kongreso noong 19 Congress, inilipat yan sa unprogram funds. At pinalitan ito ng mga flood control, mga maanumalyang proyekto, mga streetlights, mga cat's eye, ayan. So nanakaw lang yan. Ano ang naging epekto? Dahil yung unprogrammed funds, wala namang katapat na pondo yan eh. Yan ay pangako pa lang. Kung magkakapondo, mapopondoan. Pag hindi, wala. Di ba? So na-delay yung pagbabayad natin ng equity natin sa mga foreign assisted. Dahil na-delay, ano nangyari? Yung 2028 na target para doon sa ating subway. Ayan, na-delay. Maging 2032 na. Yung PNR Elevated Railway dapat matapos ng 2029, 2032 na rin. Dahil sa delay na yan, nawalan tayo ng opportunity lost. Pero mabigat ito. Sa dalawang proyekto na yan, marami tayong babayarang commitment penalties, commitment fees. At dahil na-delay, tataas yung presyo ng materyales at ng labor. Kaya ang tansya ng Department of Transportation, tataas ang presyo nitong dalawang proyekto na ito by about 20%. Naku, patay tayo yan. Ayan, dahil sa kapabayaan natin, may penalty pa tayo ngayon, nilagyan na naman. 97 billion yung inilagay for equity sa mga foreign assisted projects. Imagine 300 billion plus. Eh di sana tapos na lahat ng mga kakulangan sa eskwelahan kung hindi na sayang yan. Sana ang daming mga pabahay na nagawa ng gobyerno para dyan. Kaya nga, sabi ko, panahon na, maski si Justice Hernando, sinabi niya sa kanyang desisyon, separate opinion, sa PhilHealth, sabi niya, all forms of unprogrammed funds are unconstitutional. Meron na palang, yan ba Supreme Court? Magharap na lang sa, I'm doing a service to Congressman, sa PhilHealth, yung separate opinion ng isang maestrado. Sinabi niya. So may Supreme... So, idadulog na natin para ngayon, for this year or next years, merong maliwanag na guidance sa Supreme Court pagdating sa unprogrammed appropriations dahil nagagamit ito sa mali. May jurisprudence na ba, Congressman Egay, na na unconstitutional... Separate opinion ng separate isang opinion. maestrado sa PhilHealth. So, separate opinion, hindi naman kasi yun ang issue. Ang issue yung PhilHealth. Opo. Pero sinabi niya dahil yung nasa unprogrammed appropriations yan,
unconstitutional, isang maestrado. So ngayon, following his opinion, at meron namang na pinirmahan na ng presidente, may 3 items pa rin dun sa program appropriation, questioning ko na para matuldukan na to once and for all. Congressman Egay, ikaw matagal... Alam mo, Lakay, tingnan mo. Opo. Yung budget natin, 6.7 trillion mahigit. Okay. 5.1 trillion lang dito yung makukuha sa target revenue. So ibig sabihin may kakulangan na 1.6 trillion mahigit. Yun na yan ay uutangin pa lang. Uutangin na yan. Tapos maglalagay pa ng 150 billion na wala pa rin pagkukunan. Di ba? Ibig sabihin. Ngayon, humihina ba yung ekonomiya? Di ba? 4% noong third quarter, 3.8% noong last quarter. Ang forecast for the first quarter because of the lack of public spending, mga 3% yung ating GDP. Ano ibig sabihin nun? Di hihina ekonomiya, lalong bababa yung koleksyon. At saka, Baka yung 5.1 trillion na target, kulangin pa. Saan kukuha ang gobyerno? Utang. At pangalawa pa, utang na loob, meron akong mga bubwit sa Department of Finance. Sila ng mga asset na ibebenta. Hala. So, Pilipino. Anong mga assets ang ibebenta, Kong Egay? Asan ka, Kong Egay? Yes. Ayan. Anong sabi ng bubit mo? Yes. Anong sabi ng bubit mo? Ano ang mga ibebentang government properties para madagdagan ng pondo ng gobyerno, pambayad ng utang? Kaya hinahanap nila ngayon yung mga basta ang kanilang ang direksyon ng gobyerno magbenta ng assets para may pondo. Okay, Congressman Egay, nabanggit mo yung uutang na naman tayo para matustusan, maging sapat ang 6.7 trillion budget. Una-una, ilang percent po ba sa budget natin sa 6.7 trillion ang pambayad ng utang? Debt servicing ika nga, Congressman. Ilang percent? Malaki na. I am not sure now kasi wala sa akin yung figures. Ayoko na I think it's more than 20 or maybe 20%. Ganyan. Ganyan. So, ano nga mangyayari sa atin yan? So, balikan ko yung bakit magbebenta ng assets ang gobyerno? Di ba nagbenta na tayo ng mga ng gold from Central Bank? Pero yan yung naririnig ko na magiging policy na magbebenta para ibig sabihin ay may pagkukunan ng pondo. Okay. Kasi talagang sa tingin ko, hihina yung ekonomiya. Pag hina ng ekonomiya, hihina yung koleksyon ng revenues. Congressman Egay, isa pa po sa mga significant issues dito sa... Pero babantayan natin yan. Ayan. Mabantayan natin yan sa Kongreso. Congressman Egay, ayan, ano masabi mo naman doon? May maganda naman daw ginawa ang administrasyon dito sa budget dahil hindi napapayagan po na magkaroon ng political patronage. Yung mga congressman hindi na magbibigay ng ayuda sa mga constituents na nagagamit sa politika. Ayan, dapat daw po ay direkta na mula sa executive. Sa gobyerno, hindi na dadaan sa mga politiko. Kasi inabuso nila ng administrasyon niya noong nakaraan. Eleksyon, ginamit. Kaya dati wala namang problema yan. Siyempre, mga politiko, may binoboto yan. Pagka sa panahon ng kagipitan, walang malapitan yung mga yung mga ayuda na gamit sa pangampanya. Ayan, sa bagay, taga-administrasyon din yata yung mga nagsimula niyan. Kasi sa admin din na galing yung mga pondo sa mga ayuda, MAIX, AIX, tupad at kung ano-ano pa. Ayan, naputol yata si Kong Egay. Kong, andyan ka pa? Naku, ba't nawala na may tatanungin pa sana ako sa kanya Ayan, Kong Egay, ayan, isa pa, wala bang yung tipong oversight committee ba sa paggastos ng pondo ng Malu? Naputol si Kong Egay, ayan, na traffic yata sa monumento, ayan, tingnan mo nga, ayan,
So anyway, yan po mahabigan. Kailan mo ipa-file yung petition sa Supreme Court pag-question sa unprogramma items ng national budget. Okay na? Sige, wala na ba? Anyari, ha? Okay na. Ayan, naputol. Ayan, ba't mo pinutol? Ayan, anyway, si Congressman Egay Erice ng Caloocan po, mahibigan. So, hintayin natin. Humina ang internet. Internet natin ni Congressman Egay. Ayan, mahina. Ayan, sige, kung wala na ba talaga, ha? Di, tawagan natin bukas uli. So ayan, Congressman Egay, ayan, so kailan nyo ipa-file itong itong petition niya sa Supreme Court pag-question dito sa unprogram items? Hopefully bukas. Bukas, ayan. Okay. Congressman Egay, isa na lang. Ayan, ano na ang nangyari? Ba't tahimik yata ang Kongreso, ang Senado dito sa paghahabol sa mga nagnakaw ng bilyones? Bakit nagkakalimutan na yata? Wala na ba kayo investigasyon sa Kongreso? Wala na. Kaya bakit? inaasahan natin yung Senate Blue Ribbon magkukundi na kasi yun na lang, pag-asa natin yung ICI, double dead na. Yung Quadcom, nawala lang si Congressman Akop, tumigil na ba ang Quadcom? Di ba dapat imbestigahan ang mga ito, itong mga anomalya sa bilyones na flood control project? Oo nga, trilyones, hindi na bilyones, trilyones. Trilyones pa pala. Ayan. So ganun na lang. Wala nang investigasyon. ICI, wala na. Isa na lang natira. Ang nakikita ko dyan kasi, pag may mga tinatapaan na malalapit sa mga makapangyarihan, biglang nahihinto yung mga ganun ba? investigasyon. Kaya nasa taong bayan na yan, dapat na kung hindi, talagang walang mangyayari sa ating bayan. Paano pa po ba sa taong bayan? Yung mga nagpuprotesta, inaaresto pagdating sa airport. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Naman sila na on the part of the minority, tuloy-tuloy yung aming pagbabantay. Sige, bantayan na lang natin. Kaya lang, kayo mga nasa Kongreso, kayo rin po ang tinitingnan ng taong bayan. Kumbaga, dapat kayo ang nangunguna dyan dahil mahirap nang manguna ang taong bayan na mga pipitsugin dyan. Maski rin kaya naman, talaga naman ginagawa namin lahat. Mga magagawa namin para magbantay at masasabi naman namin kahit pa paano, kumpara sa mga nakaraang Kongreso, mas aktibo ngayon yung minority na bantayan namin yung 2020 budget. Medyo nga lang naisingit pa yung program pa, appropriations, pero kukwestiyonin natin sa Korte Suprema. Yun, magpapatuloy naman yan. Bubukas ng Kongreso sa January 26. Tuloy-tuloy ang laban. Okay, Congressman Egay, sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Sana'y mabantayan ang paggasto sa ating budget. Thank you and good morning. Salamat, Lakay. Thank you. Happy New Year. Happy New Year.